Muli po ay isang mapagpaalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa San Tomas Reformed Baptist Church worship service. Kung kayo po ay nagmamaneho, kung kayo ay isang driver, kailangan may mga bagay kang ihanda bago ka umalis ng iyong bahay at magmaneho para kahit papaano ay makasiguro ka na magiging ligtas ang iyong biyahe. Ito po ay yung acronym na blow bagets. Alam ba ito ng mga driver natin? Blow bagets. Pag sinabing blow bagets, ito ay acronym ng brake, light, oil, water, battery, air, yung hangin ng inyong tire, gas, engine, tires, at yung letter S ay self. Kailangan ihanda nyo ang inyong sarili para iligtas o maligtas kayo sa inyong biyahe. Pero isang katotohanan, mga kapatid, na bagamat may mga paghahanda na kailangan tayong gawin, merong isang katotohanan na dapat nating kilalanin. Ang Diyos ang nag-iingat at nagliligtas sa atin sa ating bawat biyahe. Ganitong katotohanan ang ating makikita ngayong umaga. Bagamat may mga ginagawang paghahanda ang tao para sa kanyang kaligtasan, ang katotohanan dapat nating kilalanin ay ito. Tanging ang Diyos lamang ang makapaghahanda ng tunay na kaligtasan o tunay na paraan ng kaligtasan. Noong nakaraang mensahe natin na pag-aralan natin ang paghahanda ng Diyos sa kaligtasan ng isang tao. Ang Diyos, una ang naghanda sa mga ngaral, inihanda ng Panginoon si Pedro sa pamagitan ng isang pangitain na mayroong marumi at malinis na mga pagkain na bumaba mula sa langit. At sa kabilang banda ay inihanda rin ng Diyos ang pangangaralan. Si Cornelio sa pamagitan naman ng pagpapadala ng Panginoon ng anghel sa kanya na nagsasabi at naguutos na kanyang ipasundo itong si Pedro. Subalit bukod sa paghahanda ng Diyos para sa mga ngaral at sa mga ngaral at sa pangangaralan, napag-aralan din natin na naghanda rin yung mga ngaral. Naghanda si Pedro sa pamagitan ng pagpapakumbaba, sa pamagitan ng pagkatawa ng kanyang sarili at ipangaral ng ebanghelyo sa mga hintil. Samantalang si Cornelio ay nagkaroon din ng paghahanda ng kanyang sarili. Naniwala siya doon sa mensahe ng anghel kaya ipinasundo niya si Pedro. Nagkaroon siya ng matinding excitement sa pangangaral ng ebanghelyo. Sa katunayan ay kanya pang ipinag-imbita ito. Yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga kaibigan ay kanyang inanyayahan upang makarinig ng pangangaral ng ebanghelyo. At yung pinakamagandang sinabi niya sa ating pinag-aralan, sa huling talata ng verse 33, sinabi niya na sila'y handang-handa na pakinggan ang lahat ng mga sasabihin sa kanila ni Pedro. Nabanggit ko nga sa inyo mga kapatid, ito sana yung sana yung magandang katangian ng mga nakikinig ng pangangaral. Isang tao na may handang puso, na may handang tenga sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ngayong umaga, pag-aaralan na natin mismo yung mensaheng ipinangaral ni Pedro kay Cornelio, kung saan makikita natin na ang Diyos din ang mismong naghanda ng paraan ng kaligtasan. Ito po'y makikita natin sa aklat ng mga gawa, kabanatang 10, talatang 34 hanggang 48. Acts chapter 10 verse 34 to 48. Subalit bago natin basahin ang salita ng Diyos, tayo muna'y dumako sa Panginoon sa panalangin. Panginoon, kayo po ang naghanda sa mga ngaral. Kayo din po ang naghahanda sa mga pangangaralan. At ngayong umaga, kayo din ang naghanda ng tanging paraan ng kaligtasan. Nawa sa umagang ito, Panginoon, ang lahat ng paghahanda na ito ay magkaroon ng bunga sa amin. Lalong-lalo na sa amin pong mga kapatid na nandito ngayon, nawa'y lubusan naming maintindihan ang inihandang paraan ng kaligtasan ng Diyos ay kailangan naming ialok sa mga taong wala pa kay Jesucristo.
Pagkaloob niyo sa amin ng pagkakaunawa sa katotohanan ito, ng inihandang paraan ng kaligtasan ay pinagkatiwala sa amin ng mga saksi ng kaligtasan upang ito'y ipaabot sa mga wala pa kay Kristo. Samantalang amin dalangin sa aming mga bisita ngayong umaga at mga returning visitors na naaniyahan na dumalo ngayong araw na ito. Panginoon, inihanda mo ang kaligtasan para sa sino mang makasalanan. Nawa ngayong araw na ito, mangusap kayo sa kanila. At nawa ngayong araw na ito, tanggapin nila ang inihandang paraan ng kaligtasan. Naway mangusap kayo sa kanila upang sila'y umuwi na handa sapagkat sila'y tumanggap ng kaligtasan mula sa inyo. Ito po'y amin dalangin sa pangalan ng iyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mapatitaan niya ko kayong buksan ng inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 10, mula 34 hanggang 48. At kung ito po inyong nakita, ay sundan niyo po ako sa pagbasa. At meron po tayo sa ating screen para sa ating pong mga bisita. Verse 34. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Ang salita na Kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ay Panginoon ng lahat. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea, nagbuwat sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. At mga saksi kami ng lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay at siya ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos na ikatlong araw at siya itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatuwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. At sa amin pinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan niya na siya ang inilalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Samantala nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig ng salita. At silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoon kasama ni Pedro sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos, nang magkagayoy sumagot si Pedro, mangyayari bang hadlangan ng sinuman ang tubig upang wag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nang magkagayoy kanilang ipinamanik sa Kaniya na matirang ilang mga araw. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 10, talatang 34 hanggang 48. Nawa'y pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng Kanyang nagliligtas na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga na inihanda ng Diyos ang paraan ng kaligtasan. Inihanda ng Diyos ang paraan ng kaligtasan. Ang Diyos po ang naghanda ng mangangaral. Ang Diyos din ang naghanda sa pangangaralan. At ngayong umaga, makikita natin, ang Diyos pa rin ang naghahanda at naghanda ng paraan ng kaligtasan. Ito ay isang malinaw na katotohanan ng pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan ng isang tao.
Siya ang nagplano ng lahat at siya ang naghahanda ng lahat. Alam po ninyo sa mahabang panahon, ang inaakala ng mga Hudyo, ang kaligtasan ay para lamang sa bayan ng Israel, para lamang sa piniling bansa ng Diyos. Subalit sa ating teksto ngayong umaga, nakikita natin na ang mga hintil ay kasama rin sa planong pagliligtas ng Diyos. Sa naging mensahe ni Pedro, ipinangaral niya ang iisang paraan ng kaligtasan ng lahat ng tao. Maging siya man ay Hudyo o siya man ay Hentil, ito ay sa pamamagitan lamang ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi kong tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo, ito ay tumutukoy sa kanyang gawang pagliligtas na nagsimula sa paraan ng kanyang pamumuhay ng merong kabanalan hanggang sa siya'y hulihin, at siya ay patayin, ilibing, at muling mabuhay hanggang sa siya'y umakyat sa kalangitan. Now, ang kaisipan na ang isang hintil ay maliligtas na hindi dumadaan sa pintuan ng Judaismo ay isang banyagang bagay sa mga Hudyo. Ang ibig sabihin, yung isipin na ang isang hintil ay maliligtas na hindi muna magiging isang Hudyo sa pamamagitan ng pagtutuli ay hindi pangkaraniwan sa kaisipan ng isang Hudyo. Ngunit, gaya ng ating napapag-aralan, unti-unti nang winawasak ng Diyos ang paghihiwalay ng dalawang lahing ito. Binabasag na ng Diyos yung pader na naghihiwalay sa mga lahing ito, gaya na lamang ng makalumang pagkiling ni Pedro bilang isang Hudyo sa usaping ito. At ngayon, sa tagpong ito, lahat ay nagulat, lahat ay namangha sapagkat si Cornelio at ang mga hintil na kasama niya sa bahay ni Cornelio ay hayagang naligtas. Sa katunayan ay tumanggap pa ng Banal na Espiritu sa parehong paraan na tinanggap ito ng mga Hudyo noong araw ng Pentecostes, na kung saan ay hindi na nila kinakailangang magpatuli muna at maging Hudyo. Para inyong maintindihan, kapag ang isang Hudyo o ang isang hintil ay nagnanais na magkaroon ng pananampalataya at makilala ang Diyos ng mga Hudyo, ang kailangan mo nilang gawin ay magpo-convert sa Judaism, sa pagiging Hudyo. Kailangan nilang magpatuli at saka sila maaaring magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos ng mga Hudyo. Pero sa ating makikita natin dito yung napakaratikal na punto ng pagbabago sa paraan ng Diyos sa kanyang gawain ng kaligtasan. Sa loob ng mahigit 2,000 taon, mula kay Abraham hanggang kay Jesucristo, ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo at dumaraan sa mga Hudyo. Kung kaya nga ang isang hintil para makakilala at sabihing sumasamba sa tunay na Diyos, ay kinakailangan niya munang maging isang proselyte Jew. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ng lahat ng binhi o lahat ng bansa. Ngunit sa nakalipas na mahabang panahon, ang pagpapala ng kaligtasan ay nakasentro lamang, nakakulong lamang sa isang bansa. At ito ay sa bansa ng mga Hudyo. Ngunit sa ating teksto, isang makapangyarihang pagbabago ang naganap. Ang pintuan ng kaligtasan ay maluwag na nagbukas para sa mga hintil na hindi na kinakailangang sundin ang mga kaugalian ng Hudyo para sila ay maligtas. At ayon sa ating talata, kung inyong matatandaan, hindi lamang si Pedro ang nagtungo sa bahay ni Cornelio. Siya ay nagdala ng 6 ng mga kapatirang mananampalatayang Hudyo upang maging saksi. At mismo itong 6 na mga Hudyong ito na kasama ni Pedro ay nagkaroon ng pagkagulat
sapagkat nakita nila kung paanong naligtas ang mga Hudyo at bumaba sa kanilang banal na espiritu at nagsalita ng mga wika, sa ganun ding paraan, naligtas ang mga hintil. At dahil dito makikita natin ang isang katotohanan, at ito yung ating mensahe, iisa ang natatanging paraan ng kaligtasan ng lahat ng tao sa mundo. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Ito ay isang katotohanang dapat nating tindigan. Ito ay isang katotohanang dapat nating ipagpatuloy na ipapangaral. At sa aming mga bisita, ito ay isang katotohanan na dapat niyong paniwalaan. Iisa ang paraan ng kaligtasan na itinalaga ng Diyos para maligtas ang sino mang tao, ang sino mang makasalanan. Ito ay sa pamamagitan lamang ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dalawang bagay po ang gusto kong bigyan natin ng pansin mula sa ating pong teksto. Una, ang paraan ng kaligtasan ay hindi base sa anumang kabutihan ng tao. Pangalawa, ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo. Itong dalawang katotohanan ito ang ating pag-usapan. Una, ang paraan ng kaligtasan ay hindi base sa anumang kabutihan ng tao. Sa simula pa lamang po ng kabanatang 10 ng Aklat ng Mga Gawa, ipinakilala na po ni Lucas si Cornelio bilang isang mabuting tao. Isang taong masipag sa kabanalan, isang taong matatakutin sa Diyos, isang taong mapanalanginin, matapat sa kanyang tungkulin, at mapagbigay sa nangangailangan. Kung ating titingnan lamang, ay ang ginagawa ni Cornelio, tila makikita natin na parang pasado na itong si Cornelio sa langit. Dahil gumagawa siya ng maraming kabutihan. Sa katunayan pa nga, ipinaalam sa kanya ng isang anghel sa pamamagitan ng isang pangitain na ang kanya daw mga ginagawa ay pumailang lang sa harapan ng Diyos bilang isang alaala. Ibig sabihin ay nakikita ng Diyos na mabuti ang kanyang ginagawa. Pero ang isang katotohanan na nakita natin sa kabanal na kasulatan na ito, sa kabila ng lahat ng kabutihan ni Cornelio, hindi pa rin itinuring ng Biblia si Cornelio bilang isang ligtas o bilang isang mananampalataya. Ano yung katotohanan ang ipinapakita sa atin? Ipinapakita lamang sa atin ng Biblia na ang tao ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng anumang mabuting bagay na ating ginagawa. Alam nyo, sa katotohanan, maraming mga tao unknowingly, hindi niya namamalayan, pero ito yung kanilang kalooban, ito yung paniniwala na ako ay tatanggapin ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na aking ginagawa. Sa aking pagiging mabuting tao, sa aking pagiging relihiyoso. Ito yung dahilan kung bakit marami ay walang masyadong pag-aalala sa kanilang kalagayan sa kabilang buhay, sapagkat ang tingin nila ang aking ginagawa naman ay sapat na para tanggapin ako ng Diyos. Pero makikita natin yung katotohanan, mga kapatid, sa aming mga bisita. Kahit pa ikaw ay isang napakabuting Katoliko, o isang napakabuting Muslim, o isang napakabuting Mormons, o na isang napakabuting Sabadista, napakabuting Jehovah's Witnesses, napakabuting Iglesia ni Cristo, kahit pa sabihin natin ikaw na ang pinakamabuting tao sa mundo, ang isang katotohanan na ito, hindi ka madadala ng kabutihan mo sa kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil kahit anong kabutihang ginagawa ng isang makasalanang tao, sa paningin ng Diyos, makasalanan pa rin siya. Kung kaya ang lahat ng kabutihang ginagawa niya, ayon sa Biblia, ay gaya lamang ng isang maruming basahan. Sabi ng Isaiah 64 verse 6, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran
ay naging parang basahang marumi. Ibig sabihin, anumang kabutihan ng tao ay hindi sapat para makarating sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Titus 3:5, hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa nating sarili. Sabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ibig sabihin, ang kabutihan ng isang tao ay hindi paraan para tayo makarating sa kaharian ng Diyos. At ito po'y dinagdagan ni Pedro ng paliwanag na hindi lang pala yung mabuting ginagawa ng isang tao ay hindi paraan ng kaligtasan, kundi maging yung iyong pinagmulan ay hindi paraan ng iyong kaligtasan. Pakinggan yung sabi ng ating talata sa 34 to 35. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya ay na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa kanya. Now, yung unang bahagi na ating binasa, yung 34, medyo madali yung ipaliwanag. Pero kapag binasa nyo lamang yung verse 35, na siya lamang na talata, medyo magkakaroon tayo ng pagkalito sa kung anong ibig sabihin nito. So kailangan nyong makita, again, ang tamang paraan ng pagkapaliwanag ng isang talata ay hindi sa pamamagitan ng mismong talata, kundi sa pamamagitan ng konteksto ng talata. Subukan natin ipaliwanag yung verse 34. Ang ibig sabihin lamang ni Pedro dito, sa sinabi niya sa verse 34, ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pabor o pagtangi sa kanino man batay sa kanyang lahi or nasyonalidad. Nang ibig sabihin po nito na ang Diyos ngayon, ipinapakita kay Pedro na hindi siya nagtatangi sa larangan ng lahi o sa larangan ng nasyonalidad. Pero alam niyo mga kapatid, hindi laging ganito ang pagkaunawa ng mga Hudyo. This is a radical change. Ito itong radical na pagbabago sapagkat hindi ganito ang kaisipan ni Pedro. Hindi ganito ang kaisipan ng mga Hudyo. Bagamat sa lumang tipan, alam ng mga Hudyo na itinuturo ng Diyos na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao in Deuteronomy chapter 10 verse 17, ngunit kapag ito'y ating iraral, ito po'y nasa konteksto pa rin ng mga Hudyo. Nung sinabi ng Panginoon, God is not a respecter of person, ito ay in the context of the Jew. Dahil kapag binasa natin yung Deuteronomy chapter 10 verse 15, ipinapakita dito ni Moses na pinili ng Diyos ang mga Hudyo higit sa lahat ng ibang bayan. Pero sa konteksto, ginamit ni Moses ang katotohanan ito na ang Diyos ay walang pagtatangi sa layunin na pangaralan ang mga Israelita na huwag silang tumanggap ng suhol, magpakita ng hindi tamang katarungan, hindi lamang sa kanyang mga kababayan, kundi maging sa mga taga-ibang lahi. Ang ibig sabihin nito, itinuturo ng Panginoon na walang itinatangi ang Diyos lalong-lalo na sa kanyang mga bayan. Kaya ang mga tao ng mga Hudyo hindi dapat magtangi ng kanilang mga kapwa Hudyo. Gayon din, malindaw ding ipinapakita ng lumang tipan na sa halos loob ng 2,000 taon mula kay Abraham hanggang kay Kristo, ang Diyos ay nagpapakita lamang ng pabor sa bayan ng mga Hudyo. Subalit kailangan nating makita na ang pagbibigay sa kanila ng pabor ay hindi dahil sa kung anuman na nakitang katangian ng bayan ng mga Hudyo, kundi ang Diyos ay nagpakita ng pabor sa kanila nang dahil sa kanyang soberanong biyaya at nang dahil sa kanyang tipan na ibinigay at ipinangako sa kanila. Kaya subukan ninyong ilagay ang inyong isip. Hindi ganong kadali kay Pedro, maging sa mga kasama niyang Hudyo, na baguhin ang kanilang kaisipan tungkol sa usaping ito. Dahil napakatagal na nilang kaugalian ito. Alam niyo ito yung kasabihan natin na dito na ako namulat,
Dito na ako tumanda. Kaya minsan napakahirap na kalaban noong kultura. Napakahirap kalaban noong nakaugulan mong paniniwala. Ganito yung kalagayan ni Pedro. Napakalayo ng relasyon ng mga Hudyo sa mga Hintil. Subalit ngayon, ang Diyos ay gumawa ng isang bagong bagay. Sa pamamagitan ng pangitain ni Pedro tungkol sa pagkaing ibinaba mula sa langit at sa mga sunod-sunod na nangyari, dumating na si Pedro ngayon sa isang konklusyon. At ang konklusyon ni Pedro ay ito: ang Diyos ay hindi nagtatangi ng sinuman batay sa lahi o nasyonalidad. Ibig sabihin, maaari na ngayong dalhin ng Diyos ang mga Hintil sa isang tuwirang pakikipagrelasyon sa Kanya na hindi dumadaan sa pagtutuli o sa isang kaulian ng mga Hudyo. Ang pagbabagong ito ang siyang nagbago ng kasaysayan ng pagbabahagi at pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. Kaya ano yung punto natin dito, mga kapatid? Ang mga tao sa bawat lahi at bawat bansa ay may pantay-pantay na kalagayan pagdating sa pagtanggap ng Ebanghelyo. Ito ngayon yung isang katotohanan na dapat nating makita. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang para sa mga Amerikano, sa mga puti. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang para sa mga kayumanggi. Hindi lamang ito para sa mga tuwid. Hindi lamang ito para sa mga kulot. Hindi lamang ito para sa matatangos ang ilong o sa mga pango. Ang Ebanghelyo ay pantay-pantay na ipinapangaral sa lahat ng tao. Isang katotohanan na bago kay Pedro. Dahil sa mahabang panahon, ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, kanino lamang ipinapangaral? Sa isang lahi. Lahi lamang ng Israel. Pero ngayon, hindi na nakalamang sa bahay ng Israel. Ipinapangaral na ito maging sa mga Hintil. Now, pagdating ng verse 35, medyo mas mahirap itong unawain kung talatang ito lamang ang ating babasahin. Dahil sa unang tingin, tila sumasalungat ito doon sa unang sinabi ni Pedro na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng sinuman. Dahil kapag inanalyze natin yung verse 35, parang ipinapahawatig na nito na ang Diyos ay nagtatangi sa mga taong may takot sa Kanya at gumagawa ng mabuti. Na parang sinasabi ng talatang ito na tinatanggap ng Diyos ang mga tao batay sa kanilang mga mabuting gawa. Na malinaw namang salungat sa sinasabi ng Biblia na ang tao ay naliligtas sa biyaya. E tanong natin, paano natin mauunawaan itong talatang ito? Again, kailangan nating balikan yung konteksto ng ating pag-aaral. Si Cornelio ay isang taong may takot sa Diyos at gumagawa ng maraming mga mabuting gawa. Pero merong isang kalagayan si Cornelio na hindi pangkaraniwan. Siya ay isang Hentil. Sinabi sa verse 34, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi na ngayon tumitingin lamang sa bayan ng Israel, kundi maging sa mga Hintil. Kaya yung verse 35 ay idinagdag lamang ni Pedro para sabihin na ang sino mang tao, anuman ang kanyang lahi, kapag siya ay sumampalataya sa Panginoon, kapag siya ay namuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, sa magitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sila man ay tatanggapin ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin lamang ng verse 35, tatanggapin din ng Panginoon ang mga Hintil kapag sila ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay kumikilos sa paraan ng pagliligtas sa iba't ibang paraan ng tao. Kung noon, ang nakikita natin ay para lamang sa mga Hudyo, hanggang sa ito'y napalitan, at ito'y sa magitan lamang ng mga, at ito ay nadagdagan sa magitan ng pagliligtas sa mga Hintil. Kapag tinignan natin ang Diyos, nagliligtas siya sa iba't ibang paraan. Una, may ilang iniligtas ang Diyos mula sa pinakamasama nilang kalagayan ng kasalanan. Na habang sila ay gumagawa ng kasalanan at hindi nila hinahanap ang Diyos ay pwedeng gumawa sa kanila. Ang Diyos ay pwedeng magligtas
Sa paraang ang Diyos ay gumagawa sa kanilang buhay, at sa sandaling ang Diyos ay gumawa sa kanilang buhay, sila'y nagsisisi at sumusunod sa Diyos. Halimbawa na lamang dito ay si Pablo, na noon ang pangalan ay si Saulo, na siyang pinag-aralan natin sa aklat ng Acts chapter 9 verses 1 and 2. Ang sabi dito, ngunit si Saulo na humihinga pa ng pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. Noong mga panahon na ito, si Saulo ay hindi naghahanap sa Diyos. Bagkus siya ay aktibong lumalaban kay Kristo at umuusik sa iglesia. Ngunit habang siya ay papunta sa Damasco upang magkasala pa at usigin ng iglesia, sa panahon na ito ay hinarap siya ng Panginoon. Sa katotohanan, hindi hinahanap ni Saulo si Kristo. Si Kristo ang humanap sa kanya. Si Kristo ang humarap sa kanya. Ito ay isang malinaw at makapangyarihan ng isang malinaw na halimbawa ng makapangyarihan at hindi mapipigilang biyaya ng Diyos. Sa kasaysayan, isa sa mga ama natin sa pananampalataya ay si Augustine. Bago siya naligtas, siya ay nabubuhay sa sexual na immoralidad. Nagkaroon siya ng anak sa labas at hindi niya kayang isuko ang kanyang mga kasalanan. Ngunit sa kabila ng kasalanan ito, sa isang biyaya ng Diyos, nakarinig siya ng isang tinig na nagsasabing tole lege. Ito po ay salitang Latin. Nang ibig sabihin ay kunin mo at basahin. At kaya ang ginawa nitong si Agustin ay binuksan niya ang banal na kasulatan at nabasa niya ang Romans chapter 13 verses 13 to 14. At ganito yung sabi ng talatang ito, magsilakad tayong mahinhin gaya sa araw at huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isagbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang kahalayan noon. Ginamit ng Diyos ang salita mismo ng Panginoon sa pagbabasa ni Agustin upang makita niya ang kanyang pagkamakasalanan at baguhin siya ng Diyos. Nabanggit na sa atin minsan si John Newton na sumulat ng Amazing Grace. Siya isang dating mandaragat, manginginom, tagapagbenta ng alipin. Hindi niya hinahanap ng Diyos. Sa halip gumagawa siya ng kasamaan. Pero minsan sa kanyang paglalayag, nagpadala ang Diyos ng matinding bagyo. At dahil sa kanyang takot, siya ay tumawag sa Diyos. At yung takot na yon na nagdala sa kanya upang siya ay makatagpo ng biyaya ng Diyos. At dahil dito siya ay tumalikod sa kanyang kasalanan, nagbago ng kanyang buhay. At mula sa pagiging tagapagbenta ng alipin, siya ay naging tagapaglaban, tagapagpigil sa gawain ng pagbebenta ng alipin hanggang sa siya ay naging pastor. Ibig sabihin, ang Diyos ay pwede palang gumawa kahit ang isang tao ay napakasama. Kaya huwag niyong isipin na ang isang taong masama ay wala ng pagkakataong maligtas. Kahit ang pinakamasamang tao, pwedeng iligtas ng Diyos. Ngunit, maiba naman na nilalagyan ng Diyos ng pananabik ang kanilang puso upang makilala ang Diyos. Ibig sabihin, may mga tao din na kahit na sila ay mukhang mabuti, kailangan pa rin nila ang Diyos. Halimbawa na lamang si Cornelio. Si Cornelio ay isang tao na biniyayaan ng Diyos na magkaroon ng paghahangad, na mamuhay ng nakalulugod sa Diyos. Sa katunayan, si Cornelio ay gumagawa ng mabuti. Pinag-aralan natin ito na ito isa sa mga unang hakbang ng Diyos sa kanyang buhay. Pero isang katotohanan ng ating nakita, dahil ang kabutihan ng tao ay hindi nakapagliligtas, ipinadala ng Diyos si Pedro upang ipangaral sa kanya ang ebanghelyo. Kilala niyo ba si Lydia? Si Lydia ay isang taong mabuti rin.
Actually, si Lydia ay matulungin. Si Lydia ay madasalin. Pero sa kabila ng kanyang pagiging matulungin at gaya ni Cornelio na isang madasalin, hindi pa rin siya naligtas. Anong ginawa ng Diyos? Ipinadala ng Diyos sa kanya si Pablo para maipangaral sa kanya ang Ebanghelyo. Si Martin Luther ay isang pari, isang monghe, isang tao na relihiyoso. Pero siya'y merong nabibigat ang konsensya. Siya'y alipin ng takot sa hatol ng Diyos. At siya'y umaasa na sa kanyang mga ginagawa ay ililigtas siya ng Diyos. Pero hindi siya makatagpo ng kapayapaan. Hindi niya makita yung kapayapaan sa lahat ng kanyang ginagawang paglilingkod. Bakit? Sapagkat kahit anong gawin ng isang tao, kahit pa ikaw ay mabuti o relihiyoso, hindi yang sapat para sa iyong kaligtasan. Kaya anong ginawa ng Diyos? Isang araw, habang itong si Luther ay nagbabasa ng banal na kasulatan, kanyang nakita ang Romans 1:17. At pinaliwanag ng Diyos sa kanya ang kanyang kasulatan at kanyang naintindihan ang katotohanan ang katwiran ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakita niya na ang katuwiran ay hindi sa pamamagitan ng ginagawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Ito'y kailangan niyang panampalatayanan. Kaya gusto kong itong ipalaala sa ating pong mga bisita at sa ating pong mga regular na dumadalo. Kung ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay isang napakasamang tao. O maaaring ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay isang napakabuti at reliyosong tao. Kaibigan, gusto kong sabihin sa iyo, hindi ka maililigtas ng kasamaan mo, lalong hindi ka kayang iligtas ng kabutihan mo. Ang meron lamang kayang magligtas sa iyo ay ang Panginoong Jesucristo. Ang tinapos na gawa ni Jesus. Kaya ang hamon ko sa inyo ngayong umaga, huwag mong asahan ang mabuting ginagawa mo. Huwag mong asahan ang relihiyon mo. Huwag mong asahan yung lahi mo. Maganda kasi ang lahi namin, baka tanggapin kami ng Diyos sa langit. Mayaman kasi ang lahi namin, baka tanggapin kami ng Panginoon sa langit. Huwag mong asahan ang lahi mo, ang kalagayan mo sa buhay. Bagkus, ang gawin mo ngayong araw na ito, magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Aminin mo ang iyong kawalan ng kakayanan at pagsisihan ang iyong nagawang kasalanan at manampalataya ka kay Jesucristo. Ngayon ang tanong, ano ang dapat mong panampalatayanan kay Jesucristo? Anong dapat mong paniwalaan kay Jesucristo? Ito yung ating ikalawang punto. Ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yan po ang mensahe ng pangangaral ni Pedro mula verse 36 hanggang verse 43. Now, ating pong isummarize itong ginawang pangangaral ni Pedro. Ayon po sa mga komentaryo, itong si Lucas ay nagbigay lamang ng buod ng sermon ni Pedro. Ibig sabihin, hindi ito yung actual, hindi ito yung mahabang pangangaral ni Pedro. Buod na lamang ito ng preaching ni Peter. At meron din pong ilang mga komentary ang nagsasabi, o commentator ang nagsasabi, na itong si Lucas ay parang ginagaya niya lamang yung pattern ng Ebanghelyo ni Marcos. Kung saan nagsimula siya sa bautismo ni Juan, nagsalaysay ng ministeryo ng Panginoong Hesus sa paggawa ng kabutihan at pagpapagaling mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem. Maikli lamang ang kanyang binanggit patungkol sa pagkapako sa krus, ngunit kanyang pinagtuunan ng pansin ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo at ang mga saksi na pinili ng Diyos upang ipahayag ang kanilang nasaksihan. Binigyan niya din ng diin na ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay nagdiin at naguutos na ito'y dapat patotohanan ng mga saksi at nagtuturo na si Kristo ang itinalaga ng Diyos bilang hukom ng mga buhay at ng mga patay. At nagtapos lamang dito si Pedro sa kanyang sermon sa pagsasabi na ang lahat ng mga propeta ay patotoo sa pamamagitan ng kanyang pangalan.
na ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Kristo ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. So pag-aralan natin yung ilang mga mahalagang detalye dito sa sinabi ni Pedro. Una, ang Diyos ang nag-umpisa ng pagkapadala ng Ebanghelyo. Ito yung katotohanan. Siya ang nagdala ng salita ayon sa verse 36. Pag sinabing siya ang nagpadala ng salita, siya ang nagpadala ng buong mensahe ng Ebanghelyo sa mga anak ng Israel na nangaral ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. So ang ibig sabihin, ang katotohanan ng ipinangaral ni Kristo, ang kapayapaan, ay nagpapahiwatig na mayroong alitan at paghihiwalay sa pagitan ng makasalanan ng salanang tao at banal na Diyos. Nagkakaroon tayo ng mensahe, depende po yan sa pangangailangan. Kaya nung nangaral ng patungkol sa kapayapaan, anong ibig sabihin nito? Merong kailangan mapagkasunduin. Kasi merong naglalaban. Naglalaban ang mga taong makasalanan at ang Diyos na banal. Kaya lang ang problema ito, maraming tao ang walang kamalayan sa alitang ito. Maraming tao, hindi nila alam na ang banal na Diyos ay mayroong puot sa mga makasalanang tao. Alam mo ba, sa aming mga bisita, sa aming mga regular na dumadalo, kung ikaw ay isang makasalanan, ang Diyos ay napupuot sa iyo. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa iyo. At ito yung mensahe ni Pedro. Kung ikaw ay isang makasalanan, ang Diyos ay napupuot sa iyo. Now, ang problema ito, pagamat ang mga tao ay kumikilala na hindi naman sila perpekto, inaamin nila, no one is perfect, nobody's perfect. Pero in reality, kahit alam nila sila hindi perpekto, yung tingin nila sa kanilang sarili, mabuti pa rin. Naranasan nyo na yan, hindi ako perpekto, pero hindi naman ako ganun kasama. Ganito yung paningin ng tao. Bagamat inaamin nila na sila isang makasalanan, hindi naman sila kasamaan. At ang malimit nilang ginagawa, ikinukumpara nila ang kanilang sarili sa iba para magmukha silang mabuti. At anong gagawin nila? Kanina nila ikukumpara ang kanilang sarili doon sa mga mas masama sa kanila, sa mga kriminal. Have you ever heard people comparing themselves and saying, hindi ako gaya nila? O baka ganito rin ang tingin mo sa iyong sarili. Ikaw ay mas mabuti kaysa ibang tao. Sapagkat hindi ka naman gaya ng mga mamamatay tao. Hindi ka naman gaya nila na adik. Hindi ka naman gaya nila na mga nanggagahasa, pumapatay. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan. Gusto kong sabihin sa inyo ng mga nakikinig ngayon. Gaano man kabuti ang tingin mo sa sarili mo, makasalanan ka pa rin. At dahil sa iyong pagiging makasalanan, inapupuotan ka ng Diyos. Kaaway ka ng Diyos. At ang kaaway ng Diyos ay hindi niya isasama sa kanyang kaharian. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalhatian ng Diyos. Kung nagkasala ka, kahit isa man lamang sa utos ng Diyos, ikaw ay hindi matuwid. Ikaw ay parurusahan ng Diyos. Ngayon, may mga tao na in their mind, alam nila to. Kaya anong ginagawa ng mga tao? Gumagawa sila ng ibang paraan o iba't ibang paraan upang makalapit sa Diyos at makipagkasundo sa Diyos. Halimbawa, mag-aalay sila sa simbahan. Maglilingkod sila sa Diyos. Magbibigay sila sa mga nangangailangan o a-attend sila sa mga panambahan. Malimit inyong marinig ito, tara simba tayo. Makapagbawas ng konti ng kasalanan. O meron din naman ganito, huwag ka nang pumunta sa simbahan, hindi ka tatanggapin doon. Baka ka masunog. Bakit? May idea sila na ang lugar ng simbahan, kapag pumunta ka dito, babait ka, babanal ka. Gusto ko sabihin sa inyo mga kaibigan, mali ang paraan na iyan. At mali ang isipin na yan ang paraan para tanggapin ka ng Diyos. Dahil ang gawa ng mga makasalanan, kailanman ay hindi tatanggapin ng Diyos. Ibig sabihin, walang ibang paraan na magagawa ang tao para tanggapin ng Diyos.
Pag sinabi ng Bibliyang wala, wala talaga. Kung wala, anong pwede mong gawin? Wala. Dahil wala kang kayang gawin. Dahil ang sabi ng Biblia, wala. Kahit ang ipilit mo, wala kang kayang gawin. Dahil ang sabi ng Biblia, wala. Dahil ang tanging paraan parang isang tao ay tanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian ay sa paraang itinakda ng Diyos. At ang paraang itinakda ng Diyos parang isang tao ay magkaroon ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito po yung mensahe ni Pedro sa mga hintil. Ang tanging paraan para kayo ay maligtas ay hindi sa mamagitan na kayo ay magpatuloy muna at maging Hudyo. Ang mensahe ni Pedro ay hindi magpakabuti muna kayo. Ang mensahe ni Pedro sa mga hintil ay ito, ang tanging paraan para ikaw ay maligtas ay sa mamagitan ng tinapos na gawa ni Pedro, ni Kristo. Kaya sa pangangaral ni Pedro, makikita natin dito kung ano yung kanyang mga binanggit. Una, binanggit niya dito na si Kristo ay pinahiran ng Diyos ng banal na espiritu at ng kapangyarihan. Nang ibig sabihin nito, si Kristo ay ginawaran ng Diyos ng espiritual na lakas at banal na otoridad para magampanan niya ang kanyang misyon para maging Mesiyas at tagapagligtas ng mga makasalanan. Ipinangaral ni Pedro na si Jesus ay namatay. At dinagdagan pa ito ni Pedro na siya ipinako sa punong kahoy. Nang ibig sabihin nito, si Pedro ay isinumpa, at si Kristo ay isinumpa. Dahil sa unang panahon, ang pagpako sa punong kahoy ay tulad ng isang sumpa. Pero bakit siya ipinako sa krus sa punong kahoy? Upang ang tao ay maipagkasundo sa Diyos. Binayaran ni Jesus ang utang na dapat tayo ang magbabayad. Inilagay ng Diyos kay Kristo sa kanyang balikat ang ating mga kasalanan upang mailagay ng Diyos sa ating balikat ang katwiran ni Kristo. At dahil si Kristo ay Diyos, ang kanyang kamatayan ay may pangwalang hanggang halaga. At dahil si Kristo ay tao, ang kanyang kamatayan ay perpektong kapalit ng ating kasalanan. Binanggit din ni Pedro na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Pinatotohanan ni Pedro na muling nabuhay ang Panginoong Hesus dahil mayroong lumabas na balita na si Kristo ay ninakaw lamang. Ito'y palabas ng mga Pariseo. Pero sinabi ni Pedro, hindi. Siya ay nakikain. Siya ay nakisalo sa amin. Maraming mga saksi ang nakakita. Bakit sinasabi ito ni Pedro? Para sabihin na hindi lamang spiritual resurrection na nangyari kay Christ, kundi ito ay physical na resurrection. Sa katunayan na ay nabuhay siya ng 40 araw at namalagi na kasama ng kanyang mga alagad. At ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay una nagbibigay ng kasiguruhan ng ating kaligtasan. Kung si Kristo ay namatay lamang at hindi muling nabuhay, wala pong kasiguruhan ng ating kaligtasan. Pero dahil si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, may kasiguruhan ang lahat ng sasampalataya sa Kanya. At ang muling nabuhay ng Panginoong Kristo ay ang itinakdang hukom ng lahat ng tao. Now whether you believe it or not, maniwala ka o sa hindi, tanggapin man naman ito o hindi, darating ang araw, kapag ikaw ay namatay, uhukuman ka ng Diyos. At ngayon pa lamang na ikaw ay buhay, hinuhukuman ka na ng Diyos. Kapag hindi ka sumampalataya sa Kanya, parurusahan ka ng Diyos. At bilang panghuli, nagtapos si Pedro sa mabuting balita na ang lahat ng propeta ay patotoo, na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tumatanggap ng kapatawaran ng kasalanan. So ano yung mga aplikasyon mula sa sermon nito ni Pedro? Una, mahalaga ang tunay na pagkaunawa sa buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus bago magkaroon ng tunay na pagsisisi at pananampalataya. Kaya kailangan bago ka sumampalataya kay Yesu Kristo,
magkaroon ka muna ng tunay na kamalayan kung sino si Kristo na iyong pananampalatayanan. Kaya isang napakagandang bagay kung ikaw ay wala pang tunay na kaalaman kay Kristo, ikaw ay magsimulang magbasa ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Magbasa ka ng aklat ng Biblia at makinig ka ng pangangaral upang magkaroon ka ng tamang impormasyon kung sino si Kristo. Tandaan mo ito, hindi ka magkakaroon ng tunay na tiwala sa isang taong hindi mo tunay na kilala. At hindi ka rin tunay na magtitiwala kay Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas kung hindi mo siya tunay na kilala. Kaya nga hindi tayo nagmamadali sa isang tao na patanggapin siya kay Kristo. Dahil kahit tanggapin niya si Kristo, kung hindi niya nakikilala ito, hindi magiging totoo ang kanyang kaligtasan. Kaya ito isang paalaala sa bawat isang nangangaral at nagbabahagi ng Ebanghelyo. Huwag niyong i-shortcut ang Ebanghelyo. Ipangaral niya ng matapat si Kristo. Kung sino siya at ano ang kanyang ginawa. Kailangang magkaroon ng tamang kaalaman ng tao patungkol kay Kristo. Pangalawa, manatili ka nakasentro kay Kristo at sa pag-iibanghelyo. Madalas kapag tayo nakikipag-usap, madali tayong madala na pumaling sa mga mas interesadong paksa. Subalit, lagi mong pipilitin at sisikapin na ibalik ang inyong usapan kay Kristo at sa kung ano yung kanyang ginawa. Huwag kang lumihis sa mensaheng iyong ipinapangaral. At ipangatlo, ipaliwanag ang pagtatagumpay ng Panginoong Yesus at ang darating na paghukom ng Panginoong Jesucristo. Ipaalam mo sa kanila na si Kristo ay muling nabuhay at sa kanyang muling pagkabuhay, binibigyan ng kasiguruhan ang kaligtasan. Pero sa kanyang muling pagkabuhay, siya'y nangako din ng kanyang muling pagbabalik. At sa kanyang muling pagbabalik, ang mga hindi sumampalataya ay kanyang hukuman at parurusahan. Ikaapat, ang Ebanghelyo ay lumalaganap at kumakalat sa iba sa pamamagitan ng tapat na patutuo ng mga itnalagang saksi ng Diyos. Paulit-ulit na binabanggit dito ni Pedro, kami ang mga saksi ng lahat ng bagay na ginawa niya. At bilang mga saksi, inuutusan niya ang mga apostol, ang mga mananampalataya sa panahon na yon na ibahagi, ipangaral sa lahat ng bansa ang Ebanghelyo. Mga kapatid, tayo man ay mga saksi ni Kristo. Tayo man ay mga saksi ng Ebanghelyo. Kaya tayong mga mananampalataya ay inuutusan na ibahagi ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. At ikalima, ang kaligtasan ay para sa lahat ng sasampalataya kay Kristo. Hindi na lamang ito para sa mga Hudyo, ito ay gayon din para sa mga Hintil. At ikaw kapatid, sa tuwing ikaw ay nangangaral ng Ebanghelyo, ipangaral mo ito sa lahat ng tao. Sino man sila, matanda, bata, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala. Ibahagi mo ang Ebanghelyo sapagkat ang Ebanghelyo ay para sa lahat ng makasalanang tao. At sila'y maliligtas kapag sumampalataya sila kay Kristo. Now, pansinin natin, nagbunga ang matapat na pangangaral ng Ebanghelyo sa mga Hintil. Nakakatuwa itong mensahe na ito ni Pedro. Hindi pa natatapos si Pedro sa kanyang preaching. Nagkaroon na ng bunga ang kanyang pangangaral. Nangangaral si Pedro, dumating ang Banal na Espiritu sa kanyang mga pinapangaralan. At ang katunayan nito ay nagsalita sila ng iba't ibang wika. Nagkaroon sila ng speaking in tongue. Isang tanda para ipakita sa mga Hudyo na pantay ang kaligtasang tinanggap ng mga Hintil. Sapagkat kung paanong nagsalita ng mga wika ang mga Hudyo sa Pentecostes sa Acts chapter 2, ganon din nagkaroon ng speaking in tongue ang mga Hintil sa Acts chapter 10. At pagkatapos ito, si Pedro ay nagsalita. Nung makita niya ang Banal na Espiritu ay dumating na sa mga Hintil, binautismuhan niya sa tubig ang mga sumampalataya. Ito ho yung pampulikong pagkapahayag ng kaligtasang nangyari sa panloob. At yung huli, makikita natin dito yung bunga ng pananampalataya ng mga taong ito.
hinangad nila na sila'y lalo pang matuto. Kaya sabi ng verse 48, hiniling nila na si Pedro ay manatili sa kanila ng ilang araw. Bakit? Ano sa palagay nyo? Bakit nila hiniling? Para sila'y lalo pang maturuan. Mga kapatid, ang matapat na pangangaral ng Ebanghelyo na buong pusong nagtitiwala sa Diyos ay pinagbubunga ng Panginoon. Sa mga mangangaral natin na nandito ngayon, hindi man tayo maging katulad ni Pedro na habang nangangaral dito ay bigla na lamang merong mag-speaking in tongue dito. Hindi man tayo katulad ni Pedro na pagkatapos niyang mangaral ay merong 3,000 taong maliligtas. Pero isang bagay ang sigurado, kapatid, kapag matapat kang nangangaral ng Ebanghelyo, hindi uuwing walang kabuluhan ang ipinangaral natin sa mga tao. Kaya ang hamon ko sa inyo, sa bawat pangangaral natin ng Ebanghelyo, ipangaral natin na may buong pagtitiwala sa Diyos. Ipangaral natin na may kaliwanagan at katapatan ang Ebanghelyo na nakasentro kay Kristo. Hindi para pasayahin ang sinumang nakikinig, kundi para maligtas ang isang makasalanan. Tandaan nyo, ito lamang ang tanging paraang itinalaga at inihanda ng Diyos para maligtas. Sa aming mga bisita ngayong umaga, maliwanag niyong napakinggan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang tanging paraan lamang para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ay hindi sa kung ano man ang ginagawa mo na kabutihan, kundi kung anong kabutihang ginawa ng Diyos sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo. Sana ngayong umagang ito, huwag kang umuwi na tumatanggi sa paraan ng kaligtasan. Kung dumating ka dito nang wala kay Kristo, sana umuwi ka ngayon na dala-dala mo si Kristo, sapagkat siya lamang ang itinagang paraan ng kaligtasan. Sinabi ng unang Timoteo chapter 2 verse 5, sapagkat walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Jesus. Ang sinabi ng John chapter 14 verse 6, sinabi ni Kristo sa kanila, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino man ang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan ang sabi ni Jesus. Kaya sana ngayong umagang ito, tanggapin mo ang tanging paraan ng kaligtasan na inihanda ng Diyos, si Jesus na namatay, nilibing, at muling nabuhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat. Ikaw po ang naghanda ng iisang paraan ng kaligtasan. Panginoon, kung kami lamang po ang gagawa ng paraan ng aming kaligtasan, siguradong kami maliligaw, siguradong kami ay magkakaiba-iba, siguradong kami magmamalaki, siguradong kami, Panginoon, ay hindi makatatagpo, sapagkat kami ay makasalanan. Ayaw namin sa kaliwanagan, ayaw namin sa kabanalan. Subalit salamat, Ama. Nihanda mo ang tanging paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Kristo. Panginoon, nihanda mo ako bilang tagapangaral. Ikaw din na naghanda sa mga nakikinig ngayong umagang ito. At sana, tanggapin nila ang inihandang paraan ng kaligtasan na si Jesucristo. At sa amin pong mga miyembro, mga kapatid, nakita natin ang mensahe sa atin ngayong umaga na tayo ay mga saksi ng Ebanghelyo ni Jesucristo na siya lamang ang paraan ng kaligtasan. Nawa nakita mo na ikaw bilang isang saksi ay mayroong tungkulin na patuloy itong ibahagi sa mga tao. Na patuloy silang anayahan na dumalo upang makarinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Di kay ikaw ay tumayo at ipangaral ito sa mga taong wala pa kay Kristo. Kapatid, ngayong umagang ito, kung ikaw
ay kinilos ng mensahe ng Ebanghelyo, nawa maging totoo sa iyo ang katotohanan ng iyong napakinggan. Sa aming mga bisita ngayong umagang ito, hindi namin alam ang laman ng iyong puso at ng iyong isip. Pero nais naming paalala sa iyo, walang anumang paraan pwede kang gawin para tanggapin ka ng Diyos. Hindi ka maaaring makarating sa kaharian sa paraan mo. Ang tanging paraan lamang para ikaw ay makarating sa kanyang kaharian ay sa magitan ng paraang nilaga ng Diyos. Yun ay si Kristo. At kung wala ka pa kay Jesucristo, inaaniyahan ka namin ngayong umagang ito. Mula sa iyong upuan, ikay dumalangin sa Panginoon. Tanggapin mo ang paraan ng kaligtasan. Bilang pagtugon sa mensahe, magkaroon tayo ng ilang sandali ng pananalangin bilang personal na tugon sa mensaheng ating. Panginoon, kayo po nakakalam ng laman ng aming puso at ng laman ng aming isip. Kayo nakakaalam kung paano kami tutugon ngayong araw na ito. Nawa hindi masayang ang mensaheng na ipangaral sa amin. Nawa umuwi kami, dala-dala ang katotohanan na aming napakinggan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayong lahat para po sa ating pong huling awit bilang pagkatapos ng ating pong pangangaral.